Sa video na ito, mas makikilala ninyo ng lubusan ang isa sa mga pinakarespetadong veteranang actress sa industriya ng showbiz na si Carmy Martin. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ano ang sikreto niya sa pagpapanatili ng kanyang malusog na pamumuhay. Makikilala nyo ang mga lalaking naging bahagi ng kanyang buhay pag-ibig, ano ang hindi pangkaraniwang karanasan na kanyang pinagdaanan sa larangan ng pag-ibig, at sino ang pinakakilalang naging relasyon niya at ano ang love story nila, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at sino ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuksan ang pinto patungo sa mundo ng showbiz, at ano-ano kaya ang kanyang mga naipundar. Ang isang actress, comedian, model at television personality na si Carmy Martin ay may tunay na pangalan na Maria Carmencita Ongsiaco Martin. Siya ay ipinanganak noong August 9, 1963 sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nagtapos siya ng kanyang secondary education sa St. Francis High School sa Makati, Philippines. Pumasok siya sa entertainment industry sa murang edad at nagsimulang maging bahagi ng showbiz makaraan lamang ang kanyang pag-aaral sa high school. Sa kabila ng matagumpay na karera sa showbiz, hindi siya tumigil sa pagtupad sa kanyang pangarap na makapag-aral. Noong 2003 natapos niya ang 2 taong kursong interior design sa Philippine School of Interior Design. Hindi rin siya tumigil sa pag-abot ng kanyang mga pangarap sa edukasyon. Noong 2011 sa edad na 47, nagtapos rin siya ng Bachelor of Fine Arts sa Philippine Women's University. Ipinakita niya na ang pag-aaral ay walang pinipiling edad at ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa patuloy na pagkatuto at pagpapaunlad ng sarili. Tungkol naman sa kanyang kabataan at pamilya, mas pinili niya na panatilihing pribado ang karamihan sa mga detalye nito. Sa halip na isapubliko ang kanyang personal na buhay, mas pinili niyang ipaubaya sa kanyang mga nagawa, kahusayan sa pag-arte at mahigit 4 na dekadang kontribusyon sa industriya ng showbiz ang magsalita para sa kanyang pagkatao. Alam niyo ba mga Meg, nakilala si Carmy Martin sa pagpapanatili ng healthy lifestyle kung saan ibinahagi niya sa mga panayam na iniiwasan niyang kumain ng heavy meals sa gabi at mas gusto niyang maghapunan ng maaga around 6 p.m. lalo na kapag wala siyang trabaho. Hindi rin siya kumakain ng kanin bilang bahagi ng kanyang disiplinadong pamumuhay at pangangalaga sa kanyang kalusugan. Kabilang sa mga paboritong pagkain ng veteranang aktres ang mga classic Filipino comfort food and pasta. Madalas niyang kainin ang mga lutong bahay na paborito niya, gaya ng adobong paa ng manok. Ibinahagi rin niya ang isa sa kanyang paboritong mabilis ihanda kapag nagke-crave siya ay ang kanyang espesyal na mac and cheese. Kilala siya bilang isang fitness advocate kung saan regular siyang nagsasagawa ng mga ehersisyo tulad ng pagtakbo, yoga at strength training upang mapanatili ang kanyang malusog, aktibo at masiglang pangangatawan. Sa mga nakalipas na taon, ibinahagi rin niya na bahagi ng kanyang self-care routine ang pagpapasailalim sa mga wellness treatment tulad ng hyperbaric oxygen therapy at vitamin drips upang makatulong sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan at sigla. Siya ay mahilig maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo o isang global traveler. Sa paglipas ng mga taon, naidokumento niya ang ilan sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa kabilang ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Moscow, Russia kasama ang kanyang Bible study group, pamamasyal sa Blue Mountains sa Canada at pagbisita sa New York upang makasama ang kanyang pamilya. Ang actress ay isang devoted dog lover kung saan itinuturing niya ang kanyang mga alagang aso bilang bahagi ng kanyang pamilya, kung saan mayroon siyang ilang alagang aso na madalas niyang tawaging kanyang mga fur babies, at nagbabahagi rin siya ng mga larawan at video ng kanyang mga alagang aso sa kanyang mga social media account. Ang kanyang pananampalatayang Kristiyano ay malaki ang ginagampanan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ibinahagi niya na aktibo siyang nakikilahok sa mga Bible study at nagsilbi rin bilang Sunday school teacher. Inilalaan niya ang bahagi ng kanyang libreng oras sa mga gawain ng simbahan at sa paglilingkod sa komunidad bilang pagpapakita ng kanyang pananampalataya at hangaring makatulong sa kapwa.
Ang one of the country's greatest comedians na si Dolphy ang nagbigay kay Carmi ng pagkakataong mabuksan ang pinto patungo sa mundo ng showbiz. Ang patuloy na pagpapahusay ng kanyang kakayahan sa pag-arte ay sa pamamagitan ng pagdalo sa mga acting workshop kahit na ilang dekada na siyang nasa industriya ng showbiz. Madalas siyang kinikilala ng kanyang mga kapwa-artista at direktor dahil sa kanyang disiplina, pagiging versatile at easy to work with. Dahil dito, itinuturing siya bilang one of the most respected veteran actresses sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang all-time favorite actress ay si Hilda Coronel at kabilang rin sa kanyang hinahangaan ay ang veteran actress na si Celia Rodriguez at late veteran actor na si Ronaldo Valdez. Ang kanyang favorite place ay ang kanilang tahanan sa Magallanes at kapag wala siyang shooting o ibang trabaho sa showbiz, mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa bahay kasama ang kanyang mga alagang aso at alagaan ng mga ito. Ang kanyang biggest passion ay ang interior design at ilang beses na niyang ibinahagi na ang pagdidisenyo at pagdedekorasyon ng mga tahanan ay ang one of her favorite hobbies sa labas ng mundo ng showbiz. Kabilang din sa mga kinahihiligan niya ang pagpipinta at iba pang malikhaing gawain. Sa pamamagitan ng mga ito, na ipapahayag niya ang kanyang pagkamalikhain at nakapaglalaan ng oras para sa mga libangang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at kasiyahan. Pagdating naman sa pag-ibig, ang pinakakilalang naging karelasyon ni Carmi Martin ay ang negosyante at dating aktor na si Apa Ongpin. Nakilala si Apa Ongpin sa pagho-host ng Binibining Pilipinas noong 1993 at 1994, gayon din sa pagganap bilang Raffy sa sikat na sitcom na palibhasa lalaki mula 1989 hanggang 1990. Bilang isang aktor, lumabas si Apa Ongpin sa ilang pelikula noong dekada 80 at 90. Kabilang sa kanyang mga naging proyekto ang Kailan Mahuhugasan ang Kasalanan, Above Everything Else at Sa Ngalan ng Pag-ibig. Kalaunan, itinalaga si Apa Ongpin bilang Executive Director ng Makati Business Club. Nagsimula ang lahat nang magkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang mga common friends. Mula sa pagiging magkaibigan, unti-unting namuo ang kanilang pagmamahalan hanggang sa maging opisyal silang magkasintahan. Ayon kay Carmi noong February 13, 2017, ilang oras bago sumapit ang araw ng mga puso, naganap ang kanilang unang date. Inilarawan niya si Apa Ongpin bilang isang mabait, maalalahanin at tapat na taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabila nito, mas pinili ng actress na panatilihing pribado ang kanilang relasyon dahil hindi siya sanay na ibinabandera sa publiko ang kanyang buhay pag-ibig. Sa katunayan, karamihan sa kanyang naging kasintahan ay mga negosyanteng hindi kabilang sa mundo ng showbiz. Para sa kanya, mas mahalaga ang katahimikan at pribadong pamumuhay kaysa sa labis na atensyon ng publiko. Sa isang panayam, sinabi niya na mahal siya ni Apa Ongpin, ngunit aminado rin siyang nahirapan siya sa sobrang atensyon ng media at ng publiko. Pakiramdam daw niya ay para silang nakatira sa loob ng isang aquarium o fishbowl kung saan bawat kilos at bawat paglabas nila ay agad na napapansin at pinag-uusapan. Bukod sa matinding atensyon ng publiko, isa rin sa pinakamalaking pagsubok sa kanilang relasyon ay ang pakiramdam ni Carmi na hindi siya lubos na natanggap ng pamilya ni Apa. Bagamat alam niyang tunay ang pagmamahal nito para sa kanya, naging mahirap pa rin para sa kanilang dalawa na malampasan ang mga sitwasyong dulot ng mga usaping pampamilya. Sa huli, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Ayon kay Carmi, maraming salik ang naging dahilan nito, kabilang ang kakulangan ng pagtanggap mula sa ilang miyembro ng pamilya, ang kanyang pagiging hindi komportable sa walang tigil na atensyon ng media, at ang mga personal na pagkakaiba na naging hamon sa pagpapanatili ng isang relasyong laging nasa mata ng publiko. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, hindi kailanman nagsalita si Carmi ng masama laban kay Apa Ongpin. Sa halip, kinilala niya na naging tapat at totoo ang pagmamahal nito sa kanya. Hanggang ngayon, nananatili niyang pinahahalagahan ang mga magagandang alaala at panahong kanilang pinagsamahan bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at paglalakbay sa pag-ibig. Bukod kay Apa Ongpin, ibinahagi rin ni Carmi Martin na karamihan sa kanyang mga naging nobyo ay mga matagumpay na negosyante at hindi mga artista.
Sa isang panayam noong 2024, ikinuwento niya na nagkaroon siya ng ilang seryosong relasyon na tumagal ng humigit kumulang 7 taon, 5 taon at 3.5 taon. Ayon kay Carmi, ang mga lalaking ito ay matatalino, masisipag at matagumpay sa kanilang mga karera. Ngunit sa kabila ng haba ng kanilang pagsasama at pagmamahalan, wala sa mga relasyong ito ang nauwi sa kasalan. Noong 2019, ibinahagi rin ng actress sa isang panayam ang isang hindi pangkaraniwang karanasan sa kanyang buhay pag-ibig. Ikinuwento niya na minsan siyang nakipagrelasyon sa isang lalaki sa loob ng humigit kumulang 8 buwan. Pagkaraan ng kanilang paghihiwalay, nalaman niya na ang kanyang dating kasintahan ay gay. Sa halip na magkimkim ng sama ng loob, sinabi ni Carmi na tinanggap na lamang niya ang sitwasyon. Nagawa pa nga niya itong ikwento ng may halong biro sa ilang panayam na nagpapakitang wala siyang galit o hinanakit sa nangyari. Hanggang ngayon, hindi niya kailanman isinapubliko ang pagkakakilanlan ng naturang dating kasintahan bilang paggalang sa pribadong buhay nito. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa karera, hindi itinago ni Carmi Martin na noon pa man ay pangarap na niyang makapag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit matapos ang ilang seryosong relasyon na nauwi sa hiwalayan at mga kabiguang iniwan ng pag-ibig, unti-unti niyang tinanggap na maaring hindi talaga nakalaan para sa kanya ang pag-aasawa. Ibinahagi rin niya na ipinagdasal niya sa Diyos na bigyan siya ng kapayapaan at alisin ang matinding pagnanais niyang magpakasal kung hindi iyon ang plano para sa kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang yakapin ang pagiging single at doon niya natagpuan ang tunay na kasiyahan at kapanatagan. Sa kasalukuyan, masaya si Carmi sa kanyang buhay bilang isang malayang babae kung saan nakatuon siya sa kanyang karera sa pag-arte, aktibo sa paglilingkod sa simbahan, inilalaan ang kanyang oras sa mga personal na interes at patuloy na pagpapaunlad ng sarili. Bago naging artista, nagtrabaho muna si Carmi Martin bilang commercial at print model kung saan nagsimula siyang sumabak bilang isang part-time model sa edad na 17. Dahil sa kanyang natatanging ganda, kumpiyansa at karisma sa harap ng camera, hindi nagtagal ay napansin siya ng late comedy king na si Dolphy. Si Dolphy ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa industriya ng pelikula at telebisyon, isang oportunidad na naging simula ng kanyang matagumpay at pangmatagalang karera sa pag-arte. Una siyang nasilayan sa pelikula noong 1980 sa Dolphy's Angels, kung saan nakasama niya sina Liz Alindogan, Ana Marie Gutierrez, Yalen Catrell at ang former comedy king na si Dolphy. Dahil sa matagumpay nilang tambalan, muli pa silang nagsama ni Dolphy sa iba't ibang pelikula tulad ng Starry Rye, The Quick Brown Fox, John and Marcia, Dancing Master, Dino Dinero at Father and Son. Nagpatuloy ang kanilang magandang samahan sa industriya sa loob ng maraming taon. Ang huling pinagsamahan nila na pelikula ay ang Double Trouble, Let's Get Ready to Rumble noong 2008, kung saan nakasama rin nila ang box office king na si Vic Soto. Naging regular na bahagi si Carmi ng sikat na comedy sitcom na Chicks to Chicks na unang ipinalabas noong 1980 sa IBC13 bago lumipat sa ABS-CBN noong 1986. Nakasama rin siya sa isa pang kilalang sitcom na Abangan ang Susunod na Kabanata na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na komedyante. Mula 1985 hanggang 1986, nagkaroon din siya ng sarili niyang lingguhang drama anthology na pinamagatang Carmi sa BBC2 sa direksyon ni Soxy Topacio. Dito ay ginampanan niya ang iba't ibang karakter at nakatrabaho ang ilan sa mahuhusay na artista sa industriya na nagbigay daan upang maipakita niya ang lawak ng kanyang kakayahan sa pag-arte. Noong 1986 hanggang 1987, naging co-host din siya ni Roderick Paulate sa variety show na Tonight with Dick and Carmi sa Channel 2 kung saan ipinamalas niya ang kanyang likas na talento sa pagpapatawa at pag-host. Isa sa mga pelikulang tunay na nagpatunay sa husay ni Carmi Martin bilang actress ay ang Hot Property na idinirect ng National Artist for Film na si Lino Brocka. Ang pelikulang ito ay naging kalahok sa Metro Manila Film Festival noong 1983 at nagbigay ng pagkakataon kay Carmi na maipakita ang kanyang kahusayan sa mas seryoso at mapanghamong pagganap.
Sa paglipas ng mga taon, napatunayan niya na hindi lamang siya mahusay sa komedya, kundi maging sa drama. Kabilang sa kanyang mga makabuluhang pelikulang drama ang Cain at Abel, laruan Bayan Ko Kapit sa Patalim at Bagong Hari, kung saan ipinamalas niya ang kanyang husay sa pagganap sa mga seryoso at emosyonal na karakter. Bukod sa drama, naging paborito rin siya ng mga manonood sa mga comedy film. Ginampanan niya ang nakakatawang Other Woman sa Andres Desaya Mabagsik na Daw, ang prangkang empleyada sa opisina sa Working Girls, ang magulong ngunit mapag-utos na babae sa Totoo Lang, ang sexy at masayahing guro sa Ma May We Go Out, at ang makulit na madrasta sa When I Fall in Love. Ang mga papel na ito ang lalong nagpatunay sa kanyang pagiging isang versatile na actress na kayang magbigay buhay sa iba't ibang uri ng character. Noong 2018, muli siyang napanood sa pelikulang Since I Found You ng ABS-CBN. Pagsapit ng 2022, naging bahagi naman siya ng sitcom na Happy to Get Her kasama si John Lloyd Cruz na dati na rin niyang nakasama sa primetime teleseryeng Ikaw ang Lahat sa Akin. Noong 2023, isa siya sa mga pangunahing artista sa pelikulang 10 Little Mistresses, ang kauna-unahang pelikulang gawa sa Pilipinas na inilunsad sa streaming platform na Amazon Prime Video. Noong 2024, naging bahagi siya ng seryeng Ang Himala ni Nino Unang Libro ng Niña Nino, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Madam Chona o Charity Biglang Tubo. Sa parehong panahon, ipinagpatuloy rin niya ang kanyang pagganap bilang Lucita Lusing Daliego sa sitcom na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis, na umani ng positibong pagtanggap mula sa mga manonood. Pagsapit ng 2025, lalo pang naging abala si Carmi sa kanyang karera. Lumabas siya sa seryeng Maka at naging isa rin sa mga celebrity contestant ng game show na Rainbow Rumble. Bukod sa kanyang mga proyekto, ibinahagi rin niya sa isang panayam na patuloy siyang dumadalo sa mga acting workshop dahil naniniwala siyang ang isang tunay na artista ay hindi dapat tumigil sa pagkatuto at paghasa ng kanyang talento. At makikita rin siya sa Social Climber, Everything About My Wife, mudrasta ang Baking Ina at Call Me Mother. Sa taong 2026, ipinagpatuloy ng aktres ang kanyang matagumpay na karera sa telebisyon sa pamamagitan ng pagganap bilang Mayor Hermie Constancio sa seryeng Cruz vs. Cruz. At muli siyang napanood sa primetime action drama series na si Gabo at ginampanan niya ang papel ni Isobel Jacinto, isa sa mga mahahalagang karakter sa kwento. Ang ilan sa mga pinakatanyag na pelikulang kanyang pinagbidahan ay Working Girls, Bagong Hari, No Other Woman, In the Name of Love, The Healing, The Mistress, 10 Little Mistresses, at may iba pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Mahigit 4 na dekada na ang kanyang ginugol sa industriya, ngunit nananatili pa rin siyang isa sa mga iginagalang at hinahangaang veteranang artista sa Pilipinas. Tungkol naman sa kanyang mga naipundar ay hindi rin niya isinapubliko ang ilan sa mga ito katulad ng kanyang personal na buhay. Wala ring kumpirmadong impormasyon tungkol sa kanyang mga personal na sasakyan at walang napatunayang impormasyon na nagmamay-ari siya ng farm o anumang agricultural property. Ang actress ay may sariling bahay sa Magallanes Village sa Makati. Gayunpaman, ilang bahagi lamang ng kanyang tahanan ang kanyang ibinahagi sa kanyang social media account. Ang kanyang bahay ay may 2 palapag na may puting exterior, stone accent wall at wooden details. Tampok ang malalaking glass windows, balkonahe na may glass railings, mga kahoy na slatted screen para sa privacy at modern roof na may malalapad na overhangs. Sa hallway o foyer ay makikita ang contemporary staircase na may wooden steps at metal railings. Sa kanang bahagi ay nakasabit ang isang malaki at makukulay na abstract painting. Sa harapan ay may dark wood console table na may halaman at ang recessed ceiling lights ay lalong nagpapatingkad sa malinis, moderno at maaliwalas na disenyo ng interior. Sa bahaging ito ay makikita ang console cabinet na nagsisilbing pangunahing dekorasyon. Nasa ibabaw nito ang isang malaking bilog na ornamental gold plate na nakapatong sa stand at isang itim na mangkok na may prutas. At sa itaas ng cabinet ay isang malaking abstract na painting na may gold frame. Ang
living area ay tampok ang cream-colored leather sofa na may decorative throw pillows, habang ang malaking contemporary artwork, framed painting, patterned wallpaper, upholstered dining chairs at isang matangkad na indoor plant ay nagbibigay ng elegante at natural na dating sa espasyo. Tampok din sa living area ang glass coffee table sa ibabaw ng gray shag rug, cream-colored lounge chair, dalawang beige upholstered ottomans, side table na may table lamp at ornamental plant, wood accent cabinet na may speaker, gray patterned wallpaper na may framed artwork, wooden wall panels at recessed ceiling lights. Sa likuran ay may malalaking sliding glass doors na nagbubukas sa luntiang outdoor patio na nagpapapasok ng maraming natural na liwanag sa loob ng bahay. Ang open-air covered patio ay may dark wood ceiling, isang bilog na dining table na napapalibutan ng mga upuan, dalawang komportableng lounge chairs at isang maliit na coffee table. Sa kanang bahagi naman ay makikita ang isang stone accent wall na nagbibigay ng elegante at modernong character sa espasyo. Ang dining area ay may glass-top dining table na may dark wood base na napapalibutan ng 6 na cream-colored upholstered dining chairs. Sa likuran ay makikita ang isang dark wood console table. Sa itaas nito ay nakasabit ang isang malaking framed artwork at ang ceiling ay may recessed ceiling lights na nagbibigay ng pantay at mainit na liwanag sa buong silid. Makikita sa bahaging ito ang isang mesa na natatakpan ng pulang tablecloth na may floral na disenyo na may wooden dining chairs. At sa likuran ay makikita ang isang kitchen island na may granite countertop. At sa outdoor area ay tampok ang isang swimming pool na nagbibigay ng resort-inspired na ambience. Nakapalibot sa pool ang malalapad na light-colored tiled flooring na nagbibigay ng malinis at eleganteng hitsura at makikinis na white pebbles na nagsisilbing dekoratibong accent. At si Carmi Martin ay isang official endorser at active promoter ng The Skin Connections, isang wellness brand na kilala sa collagen coffee blend at iba pang mga produktong pangkalusugan at pampaganda. Bilang opisyal na endorser ng naturang brand, madalas niyang ibinabahagi ang kanyang mga personal na wellness routine at kung paano umano nakatutulong ang collagen coffee blend sa kanyang beauty at wellness journey. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.